Magandang umaga po sa ating lahat. At ang aking morning devotions for today is mamuhay ayon sa pagkatawag ng Diyos. Ang lahat, Lord, thank you Lord for this day, at thank you Lord for the life, at thank you Lord sa araw na ito, at thank you Lord po sa mga nanonood, at thank you Lord po sa aking mga magulang at sa aking mabuting employer na sila po yung binigay mo sa buhay ko na channel of blessings, hindi lang po financially but spiritually. In Jesus' name I pray, Amen. So magandang umaga po, malamig na naman dito sa Hong Kong. Ang aking devotions for today ay ang mababasa po siya sa Corinto. Ang aking ay mababasa po siya sa Corinto chapter 6, chapter 7, verse 17 to 24. Ang mamuhay ayon sa pagkatawag ng Diyos. Hayaan ang bawat isa ay mamuhay ayon sa itinalaga ng Panginoon sa Kanya at ayon sa pagkatawag sa Kanya ng Diyos. Ito ang inuutos ko sa lahat ng mga iglesia. Mayroon bang sinuman na ang siya'y tawagin ay tulina? Huwag niyang alisin ang mga tanda ng pagtutuli. Mayroon bang sinuman na nang siya'y tawagin ay di tuli, huwag siyang magpatuli. Ang pagtutuli ay walang kabuluhan, at ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya'y tawagin. Ikaw ba ay alipin nang ikaw ay tawagin? Huwag kang mag-alala, subalit kung magagawa mong maging malaya, samantalahin mo ang pagkakataon. Sapagkat ang tinawag ng Panginoon nang siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Kayo'y binili sa halaga, at huwag kayong maging alipin ng mga tao. Kaya mga kapatid, hayaan ang bawat isa'y manatili sa kalagayan ng siya'y tawagin ng Diyos. Yan. Diba? Ang mamuhay ayon sa pagkatawag ng Diyos. Di po ba dito? Hayaan huwag bawat isa ay mamuhay ay ayon sa itinalaga ng Panginoon sa Kanya, ayon sa pagkatawag sa Kanya ng Diyos. Ito'y inuutos ko sa lahat ng mga iglesia. So, ibig sabihin lahat ng mga iglesia, hindi lang po sa iisang iglesia, ha? Mayroon bang sinuman na ang siya'y tawagin ay tulina? Diba? Huwag niyang alisin ang mga tanda ng pagtutuli. Mayroon bang sinuman na siya'y tawagin ay di tuli? Huwag siyang magpatuli. Ang pagtutuli ay walang kabuluhan. Yan. At di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Sa bawat isa ay hayaan manatili sa kalagayan ng siya'y tawagin. Ikaw ba ay alipin nang ikaw ay tinawag? O ikaw, tayong nandito sa Hong Kong, di ba? Sa akin na lang, hindi ko akalain na yung aking pagiging domestic helper dito sa Hong Kong is gagamitin ako sa pagpapahayag ng mga mensahe ng Panginoon. Alam niyo po, ang pagpapahayag ng mensahe ng Panginoon, hindi po yan basta-basta nagagawa. Ako po ay isang dekada na tinawag ng Panginoon, but ito po yung pinaka happiest moment na nangyari sa buhay ko nang makilala ko ng lubusan ang Panginoon. Ang pagpapakilala po natin ng lubusan ng Panginoon
Panginoon. Alam niyo po, hindi po na kikita yan sa mga magagandang pagsasalita, kundi nakikita po yan sa magandang pakikisama sa lahat ng klase ng tao. Alam niyo po, ang totoong Kristiyano is nananahan talaga ang kabutihan sa kanyang buhay. Bakit ko po nasabi niyan? Dahil alam niyo po, dito sa Hong Kong, ang mga amo dito po is masyado po silang mitikuloso. Pag sinabing mitikuloso, alam niyo po, hindi ka po nila basta pagkakatiwalaan dito, but sa aking pagiging experience dito sa Hong Kong, para po magustuhan ka ng iyong employers, ano po, the best, honesty. At tapos susundin mo lang yung kanilang sinasabi, as long as hindi naman makakasama sa'yo. Alam niyo yung minsan yung pagsisita is part of our training yan. Part of paano po tayo mag-response. Ito ba ay padabog? Okay. Ako po, pag ako sinasabihan ng aking employers, with a smile pa na, yes ma'am, I'm sorry ma'am, ganun po. Alam niyo po, napakasaya ko po kasi alam niyo po, pangalawang amo ko po, but ang mga nagiging amo ko po is mababait po sila. O ganun po ang katangian ng isang Kristiyano po. Yung totoong Kristiyano, wag lang Kristiyano pag Sunday ha, kasi nakikita ko sa social media, may isa akong kaibigan dito na hindi ko akalain na talagang at this moment, at this present time, sa ating panahon ng yung sa politics, nakikita ko na yung kanilang ministry lang po is sa linggo lang pala, pero yung Monday to Saturday ay nako po, ewan ko, kayo lang po ang makakasagot niyan. But ang totoong Kristiyano po, araw-araw po yan, minuminuto po yan. But we still in the flesh na nagkakamali, but hindi yung talaga namang to the point na gigirahin mo na yung ayaw mo, pagsasabihin mo, hindi po ganun. Ang totoong Kristiyano po, talagang nababago na po yung kapaligiran. Kahit po ang mundo is magulo, hindi po yan hadlang para ang buhay mo maging maayos. Yan po ang totoong Kristiyano Sapagkat ang tinawag ng Panginoon nang siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din ang tinawag nang siya'y malaya sa alipin ni Kristo. Kayo'y binili sa halagan, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Ayan, alam niyo po yung mga alipin ng tao. Kagaya ngayon sa ating politics, di ba? Nakikita nyo kung talagang magaling kayong discernment, makikita nyo talaga yung totoong naglilingkod ng totoo. Alam nyo po, ang paninira po is yung hindi ka nagsasabi ng totoo, pero pag ang sinasabi mo naman ay katotohanan, hindi po yun matawag na paninira Kaya kayo po, be discerning. Kayo hindi halaga, huwag kayong maging alipin ng mga tao. Ayan. Huwag kayong masyadong nakikinig sa chismis. Yan. Makinig kayo sa chismis ng Biblia. Kasi po ito po yung totoong makakapagligtas sa ating spiritual. Alam niyo po yung tao, kagaya din po natin yung makasalanan. So kung tayo susunod sa kanila, lalo na pat ang laging lumalabas sa kanila is masasama, ay nako po. You are welcome to the hell, kapatid. Yun po ang katotohanan. Don't be pretend. Kasi ang pagka nagiging pretend ka, alam mo, lalabas at lalabas din yun ang katotohanan. So, be careful po sa lahat. Kaya nga, kapatid, huwag hayaan ang bawat isa'y manatili sa kalagayan na... Kaya, mga kapatid, hayaang ang bawat isa ay manatili sa kalagayan ng siya'y tawagin ng Diyos. So, alam mo, pagka tinawag ka ni Lord na preacher, mag-preach ka. Pagka tinawag ka ni Lord na maghugas ka sa church ng kung ano-anong hugasan, alam niyo pong paghuhugas is hindi lang po sa plato. Hinugasan din po yung mga anik-anik. Alam niyo po yung mga anik-anik natin sa buhay, yung mga agam-agam. Alam niyo po, ang totoong nakakakilala na sa Panginoon din po is ito. May peace of mind ka. May pera ka o wala. Napagbigyan ka o hindi, masaya ka pa rin. Yung parang purify. Alam niyo po yung purify kahit haluan mo yan kagaya ng gold.
Pagka ang gold at ilinang ka, kahit anong pagsubok yon, kahit pangungotya na yan, hindi ka patitinag. Ano po, example natin ang presidente natin ngayon, di ba? Kinotya-kotya sila. Di ngayon, praise the Lord, 20 pesos na ang bigas. Pero doon nakikita ang opposite ng ng nangyayari, na makikita nyo po sa mga tao ang comment na yung nakakasad lang. Alam niyo po ang 20 pesos na bigas is na po yan, malaking tulong po sa talagang gutom. Dahil naranasan ko po ang talaga ding gutom. Alam niyo po ang gutom, kahit na sabihin na nating sorry sa term, yung pagkain baboy na sinasabi ng Vice President. Ay, lako po. Alam niyo po, hindi na po yun may isip ng gutom, pero ito lang po ang ating tatandaan. Ang taong gutom, wala na po yan pinipili. So be careful po sa ating mga iniloloklok na mga dahil nakikita po yan. Alam niyo po ang napaka-importante po yung respect, yung pagmamahal, ang totoong pagmamahal po sa bayan o ating sarili is yung yung gumawa po tayo ng kaaya-aya in the eyes of the Lord. Importante po yun. Makikita nyo rin po yan sa kalagayan ng iyong mga kapwa, kung sila po. Pag ang kasama mo ay laging maarte, alam niyo po yung maarte, lahat na lang sita. Wala na bang, kumbaga yung mata niya, wala na bang nakikitang maganda? Yun. Pero pag naka Jesus ka po, pag talaga pong nananahan ang Kristo sa buhay mo po, ang lilitaw is yung magandang mangyayari, hindi po yung pangit. Kasi po, tandaan niyo po, God is hope. God, ang Panginoon lang po ang nagbibigay pag-asa sa lahat po ng naghahangad ng kapayapaan. Kaya hanggang dito na lamang po, at sana'y mga kapatid, magbasa po tayo at pag-pray po natin ang ating bansang Pilipinas na sana'y magkaroon po ng talagang mga mamamayang may takot sa Diyos. Alam niyo po, ang may takot sa Diyos, hindi po yung nanginginig ka pa. Ang may takot po sa Diyos is talagang sinusunod mo na yung katuruan na kagaya ng ginagawa ni Jesucristo nung nasa earth pa siya. Yun po ang totoong Kristiyano. Kaya makikita niyo po yung mga totoong Kristiyano at saka hindi sa kanilang ginagawa. So hanggang dito na lang po, at have a nice day. Bye bye.